Magandang umaga sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to render public service in the field of law or pagbahagi ng aming kunting kaalaman sa batas para sa sambayanang Pilipino. Brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa namang abogado at isang guro sa maraming law school sa ating bansa. The topic, ito yung tanong na natanggap namin kahapon bago kami nag-celebrate ng Christmas party at anniversary, first year anniversary ng Eastern Rizal Region 2 of the Fraternal Order of Eagles. Bagong region ito. Okay, ito yung tanong. Pagka nangaliwa po ba ang asawa, allowed ba ng ating batas na paalisin siya sa tirahan? Okay, so syempre tinanong ko, paano nangyari? Ito yung sagot. Ask ko na lang po sa friend ko kung ano ang full story ng pangyayari. Okay, mga sambayanang Pilipino, pag kayo'y nangonsulta sa isang abogado, kung kayong may problema, hanggat maaari, kayo talaga ang pumunta. O ito, message nga lang, kayo ang magtanong, huwag yung ibang tao. Ngayon, kung sakali talaga na hindi talaga ikaw makapagtanong ng personal, okay, representative. Pero dapat alam niya yung buong pangyayari. Tulad nito, ipapano namin ito mapayuhan? Unang-una, asawa. Itika muna anong ibig sabihin ng asawa. Sa Tagalog, ang asawa ay maaring husband or wife. Maaring lalaki or babae. Mabuti kung ang ginamit na lingwahe, yung Visayan language, specifically yung Cebuano, kung saan pag sinabing asawa, babae yun, wife. Pagka-husband, bana, di maliwanag. Tulad nito, hindi mapayuhan ng ayos. Siguro magmi-message uli para sa full story ng pangyayari. Okay, but of course, meron naman talagang pagkakataon ayon sa batas na maaring mapaalis. Sino? Yung husband. Kung ang krimen na isinampa ng kanyang wife o reklamo, kung wala mang krimen, ay yung violation of Republic Act 9262, Violence Against Women and Their Children's Act. Under that law, the husband, depende sa pangyayari, hindi ko sinabing porkit ng aliwa, depende sa pangyayari, maaring mapaalis nga talaga siya sa tinitirahan. Ang wife or even a living partner, she can file a complaint with the barangay. At maaring mapaalis siya pang samantala, yung tinatawag na Barangay Protection Order. Kaya ka muna, hindi ka muna pwedeng tumira dito sa loob ng 15 days. O kaya, para medyo mapatagal, ang babae ay pwedeng magreklamo doon sa family court. O kung walang family court sa lugar na yon, regional trial court. At ang family court o regional trial court, mag-issue naman ng temporary protection order. Na ito'y hanggang 30 days, hindi pwedeng tumira yung mister. Hindi nga pwedeng gumamit ng sasakyan. Alright? At syempre, may kaso na sa hukuman, ay didinggin ito na maari ang family court o regional trial court hanggang hindi pa tapos yung pagdinig ng protection order, i-extend. The court will now extend the temporary protection order na 30 days, i-extend ulit another 30 days until such time na baka lang ang tinutukoy ko, depende sa ebidensya, baka maging permanent protection order at hindi na talaga pwedeng tumira, maninirahan yung asawa, yung husband na tinutukoy. Okay, mga sambayan ng Pilipino, uulitin na kung kayo ay merong problemang legal, hindi pinansyal, legal, pwede ba na kayo mismong may problema, kayo ang magtanong sa abogado. Sa abogado ang tinutukoy ko, hindi kung kanino-kaninong
abogado, it should be a lawyer. And personal, ikaw ang magtanong. Ngayon, kung hindi talaga maaari, because of certain circumstances that you yourself, the victim, cannot personally consult a lawyer, okay, representative, but the representative shall have full knowledge of the story or the incident. Tulad nitong sinasabi, tanungin ko pa sa friend ko, friend ang ginamit, hindi kaibigan, friend ko yung full story ng pangyayari. See, okay, sana nakapag-lingkod na naman itong aming Eagles Club, yung Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region to para sa sambayanang Pilipino, kung saan kami nagkakaroon ng selebrasyon nga kahapon, December 15, 2023. Marami namang dumalo at ang pagdalo naman or pag-attend ng mga kuya at ate ay naganap dahil sa kanilang sa kanila, kasama rin ako, nandun ako sa pagporsige at voluntaryong kooperasyon. Kasi nga, ang membership sa The Fraternal Order of Eagles ay voluntaryo ito. And the primary purpose, tulad ng binanggit namin nung nakaisang vlog namin, ay para makatulong, hindi para makinabang lamang. Okay? Okay, so kung kayo'y nais makatulong sa kapwa, then yun ang primary qualification. Then you can apply in any club all over the country of the Fraternal Order of Eagles para kayo'y maaari maging kuya at ate namin balang araw. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat.